Hi guys, good morning. This is JV and we'll wait for Tito Tony. I'll invite him. The topic for today is all about the calling. So ano ba tong the calling na to? Ito ba yung banda? Ito ba yung something na kailangan natin pakinggan? Okay? Ayan, so tatalakayin natin yan ngayon. For those of you who have questions all about our topic, please feel free to comment down below. And itong calling na to, hindi lang siya calling all about your true purpose in life. Pwede rin siyang calling kung saan, kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay, kung ano talaga yung mga kailangan mong ayusin, asikasuhin. Pero sometimes kasi tayo, matitigas yung ulo natin. Kaya kung mapapansin nyo, bakit tayo minsan na-stuck? Diba? Sa mga sitwasyon. So, ayan, yung ating aalamin at saka ating tatalakayin. Okay? Ayan. So, invite again si Tito Tony. Ayan. So, don't forget to share this live through with your friends. Hi, Tito. Good morning. Saan na ba yung I-flip nyo Bakit? na lang po yung camera. Saan ang camera? Ito. Opo. Ay, ito na yung camera. Ayan. I-flip nyo na lang yung sa camera. Ayan, like for Ayaw. Ayan po. May makikita po kayo tapos yung video and then yung arrow parang Pisces. Ayaw mapindot eh. Ano ba yan? Ayan. Ayaw mapindot. So, question. What? Sige, ganito na lang. Masame ko, hindi ko mabuksan Ayan. eh. Dito yung doon sa monitor nyo sa baba. Ha? May makikita ka doon parang Pisces sa pati nung smart. Pindutin nyo po yun. Ito nga, tinipindot ko nga siya, hindi ko magawa eh. Antayin nyo lang po. Isang minute lang. Ayaw eh. Ulitin. Sige po, tag po kayo ulit. Iulitin natin. Eh, nag-loading si Tito. So, the topic for today is all about the calling. Diba? Hindi ito yung kumanta ng wherever you will go. Okay? Pero magandang ano yun. Song actually, yung mga lyrics niya. Ayan. So, we'll be answering out first yung mga questions nyo here. So, hi Sir JV, best indicator po that the universe is calling you to do something? Or what is the best indicator? Good question. Ayan yung aalamin natin today. Okay? Ayan, kasi for you, different persons, different style of calling for sure. Okay? Talaga. Ayan. Ayaw. Dito sa taas, yung takang mic, tapos yung camera, tapos yung Sa taas. pindutin nyo po yung tabi ng smart. Ayan, para Tabi ng mic. Tabi ng mic. Ayun. Pinindot ko, ayaw eh. Ayaw. Yan. Ayaw magpakita. Pwede nyo dito harap na lang sa inyo yung camera. Ayaw mo na. Ganito na lang. Ayaw lumabas sa mukha ko eh. Oo nga eh. Sige. Eh, tapos dito... Magbabati na lang ako sa'yo. Oo. Sige. Ayan. So, anong topic natin? Volume ko para, hindi ko marinig gano'n yung feedback. Anong topic natin? So, ayan. So,
Topic, ano? Ano po yun? Ayan, okay na. Ba dapat baliktad ito para makita-kitaan tayo? Sige. Ayan. So, meron tayong video malfunction. Hindi ako marunong eh. Mm-hmm. Inipindot ko actually, wala. Hindi ko makuha eh. Apo. Ayun, ikot nyo na lang dito. Pero okay lang naman po kahit nakaganyan. Or Sige, itapat tama. nyo lang po sa... Ayan, tama. Ayan, kita ko. Ayan po. Mm-mm. Ayan. So si Tito, medyo nagpapahinga. Ayan. So the topic for today is all about calling people. Hello? Ayan po. Much better. Ayan. Sige, Perfect. kita na ako. Ayan po, kita Okay. na po kayo. Alright. Sleeping Buddha position. Hindi na, bumalik yung gout attack ko eh. Nako. Anong nakain nyo, Tito? Yun ang problema ko. Kasi kain ng kain eh. Ayan. So guys, kayo din medyo mag-ingat pagka kumakain. You'll never know. And so the topic for today is all about calling. If you have any questions all about our topic, please feel free to comment down below. So may question po dito, what is the best indicator po that the universe is calling you or calling you to do something? Kayo, Tito, kailan nyo ba nakita yung calling nyo dito sa ganitong industry? Hindi, meron na akong desire. Hindi calling. Meron akong desire. Nung bata pa ako, sinabihan ko yung tatay ko eh, Tay, magdudoktor ako ha. Sabi kong ganun. Tapos tinawanan ako ng tatay ko, sabi niya, baka naman konduktor, sabi niya. So, kasi nga mahirap lang kami, wala kaming pan-tuition ng ganyan. At saka, actually, nung high school hanggang college, scholar ako eh. Kasi nung nag-asawa na ako, 30s na ako noon eh. Sabi ng sarili ko, sinasabi mo gusto mong maging doktor, ba't hindi ka mag-albularyo? Sabi niya gano'n. Ng sarili ko. Hanggang sa yun, nagsimula akong mag-aral at na-meet ko nga si Johnson Go. At doon nagsimula lahat. Nag-aral ako sa kanya at saka kay Apolinario Hermar, si Caryong. Namatay na yan, patay na. Pero nung nanggagamot ako, ang dami kong nadaanan na hindi dapat pala ganito. So, naghahanap ako ng rason bakit ako napunta sa panggagamot. Bakit ganito yung kalooban ko para naman matatakutin ako? Parang ganon. Tapos, nagkaroon ako ng kalaban noon na talagang talagang agresibo siya. Hanggang sabi ko kay Mama Mary, back out na ako. Sabi ko gano'n. Pinausap niya ako, sabi niya, anong back out? Anong back out? Hindi kita maintindihan. Diba walang back out? Diba walang back out? Parang gano'n eh. Point of no return. Gano'n. As noong 1990s, 89-90s, nagsimula na akong makasama ko si Cora, si Hipolito, Madam Cora Hipolito. Yun naman, napunta ako dun sa radyo, sa DWWD. Alam ko, 1134 kilohertz. Sa Campaginaldo. At doon, sumasagot ako sa mga tanong ng tao. Magbabara si Cora, magtatanong, sasabihin ko kay
Cora, ganito po ang sagot. Sabi niya naman ni Cora, yun ang sagot ni Tony. Ganun. Tagal ako dun sa radyo na yun. Pagtanong kay Madam Cora. Ngayon kaya namatay na rin si Cora, namatay na. So, yun. Ano dito nag-trigger sa'yo na desire kung bakit gusto nyong manggamot ng tao? Ang daming may sakit. Tapos, nagsimula ako dun sa lagnat. May sakit na may lagnat. Iinom ng Cortal, aspirin. Sabi ko, ba't kailangan bumili ng gamot? Sabi ko, ang Diyos panggagamot Sabi ko ganun. So, yun ang unang-una ko na pag-aralan, yung abracadabra. Napag-aralan ko yan. Abracadabra, mawawala yung lagnat. Nasubukan ko siya. At marami akong napagaling. Bagay, hindi naman talaga ako nagpagaling, kundi yung pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalan ng Panginoong Hesus yan, yung abracadabra. Tapos, sa panahon na nagkakakilala na kami ni Johnson Go, ang isa kong napag-aralan na pambababa ng lagnat, yung Betem, Emere, Tenet, Rememeted. Betem, Emere, Tenet, Rememeted. Betem, B-E-T-E-M, Emere, E-M-E-R-E, Tenet, T-E-N-E-T, Ereme, E-R-E-M-E, Meteb, M-E-T-E-B. Yan, maganda rin pang pababa ng lagnat. Hindi siya pampataas ng temperatura, bababa yung temperatura ng katawan mo. Oo, ganun. Ayan. Tapos, what drives you po para i-pursue yung ganyan career? Ang daming nagpapahilot. Noong araw, pumipila pa sa amin yung mga nagpapahilot. Ako, biktima ako lagi ako napipilayan Yun, sumunod yun, natutunan ko yun, yung manggamot ng hilot. Pero dasal yun ni Mama Mary na mali-mali ang tinuturo sa internet. Kung saan. Mali. Kasi yung isang gamot ng hilot, ang tawag namin doon ay basag ng Maria. Madneo, Acbius, Rudei, Ibsub, Agula. Yun, ihilot mo sa kamay mong ganon, tapos iaano mo sa pilay. Nagamit ko yun. Tapos, yung Yipa Yutyit, nagamit ko rin yun. Kasi yung meron na sagasaan, nabalian ng buto, pag ganun ko sa buto niya, nabuo, nagamit ko rin. Pero kung sa sarili natin gagamitin yun, kailangan dasalin nyo yung ego sumhum. Kailangan idagdag yun. Hanggang ngayon, nagpopondo pa rin ako Kasi, pag naging healer ka, nababawasan yung life form mo. At pwede rin na di-disrupt o nako-contract o nagkakaroon na ng problema yung DNA mo. Actually, yung mga residual energy na galing sa tao, especially kung mabigat yung case nila. Oo. At lalo na nga kung halimbawa psychic, empath ka, yung sakit nila, naging sakit mo. Kailangan protectionan mo din yung sarili mo. Oo. At saka po ngayon, di ba, sa dami-dami ng lumabas na healing methods or modalities. Ang mga healing methods na lumalabas naman na lihim nagsimula yan kay Ruben Ecleo Pero namatay na yan si Ruben Ecleo. Yan yung PBMA, Philippine Benevolence Missionary Association, na ipinagpatuloy nung anak na Ecleo rin. Nakalimutan ko lang yung first name nung anak ni Ruben Ecleo. Ayun. Okay. Tsaka yung ngayon din po, yung iba mga nag-healing kunwari, like for example, Theta Healing,
yung mga sound healing, sound bathing, ano pa ba yung mga different types of Reiki. Though Reiki, I have nothing against it, Reiki. Hindi ako naniniwala sa Reiki. Sorry. Kasi Hindi may ako naniniwala isa pang sa Reiki. way. Kasi kung naniniwala ako sa Reiki, nag-aral na ako noon pa. Oo nga. Kasi using actually sigil magic pa rin si Reiki. Diba? For all you know, guys, Reiki healing is just like using a sigil to empower or amplify your energy. Diba? Yan yung pinaka-main concept ng Reiki. Pero ang isa pa maniniwala ako doon sa healing is yung Chinese healing, yung energy transference nila. Or Qi healing. Diba? Isa yan sa palalayo kay Victor Yap. Victor Yap, healer yun. Habang nangagamot yung Victor Yap, nakikialamin dyan Victor Yap. Gamot. Oh yes, that is nagamot na. Nakikialam ako. Though, yung pangikialam ko naman, tinutulungan ko si Daddy para pagalingin yung may sakit. But just napapagaling naman din namin. Ayan. Meron sa TikTok, may mga binubulong tapos parang hinihila daw ang negative energy. Naku, huwag kayo maniwala doon. Psychic vampire yun. Exactly. Sorry. Mamaya yung soul niya mahigop, naku, patay kayo. Delikado. Hindi lang yun, pag inilagay kayo sa isang garapon, wala na kayong life form. Hindi, actually. Empty vessel na lang kayo. And maraming gumagawa po niyan ngayon, especially pagka nakita nila na isa kang special or bertud na tinatawag. Diba? Kasi ikaw ay magiging isa sa mga endless supply ng energy nila. Mind you. Para kayong battery. Ayun. Marami yan sila. Gusto mo sabihin ko sino-sino? Huwag na tito. Ayaw ko na magsalita, baka magalit sila sa akin. Exactly. Ayan. So sa dinarami-dami ng mga tao, di ba? Bakit mayroon pa rin mga taong nawawala po sa mga sa mga talagang paths nila? Oo. Paano? Kasi meron silang, halimbawa na lang halimbawa. Sige, ako na lang ang halimbawa. Ako na lang. Okay. Sa isang past life ko, tunay ako naging pare. Tunay. Na Italiano. So, yung pare na yon sa panahon na ito ngayon, di ba nga nagpare ako, hindi lang natuloy. Ang daming intriga. Yun ang path yun. Pero ito ang sinasabi. Pag hindi mo yan life path, hindi ka magiging. Kung wala kang life path na maging piloto, hindi ka magiging piloto. So, tapos, nag-aaral ako ng komersyo, nag-aaral ako ng ganito, graduate ako ng Bachelor of Science in Management. Ang tanong, nagamit ko ba yon? Yes, nagagamit ko siya. Pero hindi sa corporate world. Doon, nagtrabaho rin ako sa corporate world, kaya lang, ang naging stumbling block ko doon ay maliit lang ang sweldo. Walang pampang-merienda ko sa anong pangalan ng sikat na yun, Les Soufflé. Sarap kumain doon. So, kung ang dinaanan ninyo ay past lives ninyo yan, at bumubukas yan sa isipan mo at kaya mo namang gawin sa lifetime na ito, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo gawin? At saka, ang orientation kasi sa panahon na nauna dito sa atin ay parang isa lang yung trabaho mo. Ay hindi. Multitasker lahat ng tao. Exactly. Oo. Tapos meron panahon din, naging driver ako, napatay ko lahat yung mga pasahero ko. Ayoko na mag-drive. Sorry. Baka makapatay ulit ako, di ba? Oo. Kaya pala ayaw ko tito rin mag-drive kasi di ba? Baka masagasaan ko lahat ng tao. Lalo lang ngayon, ang hirap mag-drive. Yung mga motor kabi-kabilaan sa nagkakating. Pero ako naiintindihan ko yung traffic rule.
Tapos pati yung mga pa-visit jeepney driver, hindi na natuto. Hindi, mga jeepney driver sa gitna humihinto. Kasi magagamit yung Tapos bigla na pasahero. lang aandar sila. Tapos tayo, tabi-tabi sa mga taga Manila. Kasi sasabihin ng mga taga Maynila sa jeep, alam mo sa Cebu, di ba napunta ka ng Cebu? So, sabihin nila ng ganito, Nyor, lugar lang. Lugar lang. Lugar na paparadahan mo. Hindi yung para sa gitna pumapara. buti kaya nagkakaroon ng disgrasya Kaya nga At saka, alam mo yun, minsan go na kayo, tapos biglang may tatawid. Hindi, di ba 2 beses kami naka-disgrasya ni Fred? Yung una, yung move it na yan, natatanga-tanga yung driver nila, tapos yung pasahero niya hindi nakakapit sa kanya kasi Babitsky. Aba, pinapasagot sa amin yung pati test paper. Ano ba yan? Tapos yun namang isa, ewan ko, religyoso pa naman siya. Pinapalit lahat ng bago yung muffler. O, di ba? Kaya kakatuwa ang mga tao. Ganun. At saka nakakatakot din mag-drive si Kuya Fred. Tulog. Natutulog. Experience na ba, guys, na may driver kayo natutulog? Habang nagdadrive. Oo, diba? naranasan mo yun natutulog siya Oo, hindi ko alam kung anong dasal gagawin ko. Ay, nako. Long drive pa naman yun. Pero ngayon pag long drive, pag malayong probinsya, hindi ko na siya sinasama. Sumasakay ako ng bus. Nagbubus ako. Ang mukha nung pinuntahan ko si Tessie Lagman sa Tarlac, nagbus ako. Para lang hindi siya mapahiyaan. Kasi kailangan niya yung ko doon yung anong tawag doon, yung insights or input. Ayan. So, please explain daw po yung bertud daw po. Ano raw pong ibig sabihin ng bertud? Ang bertud ay kusang kalooban ng Diyos yan na ibinigay doon sa tao. Ang bertud, isa sa signal niya, isa sa malalaman mo na yung taong yun ay bertud. Pag nagsabi siya, wala siyang divinatory tool, wala siyang tarot, wala siyang pendulum, sinabi lang niya yun on the spot. Bertud yun. Nagkatotoo yung sinabi niya, totoo yun, bertud yun. Tapos, ang isa pang bertud, naalala ko nga yung doktor na si Antonio Labao. Pumunta siya sa isang kaibigan niya na stage 4 cancer na sa ospital. Hinawakan lang niya yung kamay. Tapos, umuwi na siya sa kanila. Yung tao na yun na hinawakan niya ng kamay, gumaling ang cancer. Gumaling perfectly gumaling. Ang talong ko, siya hindi niya napagaling sarili niya. Kaya after 3 years, namatay siya. Ang namatay niya, prostate cancer. Cancer din. Samantalang, doktor yun. Tunay na doktor yun. Oo. Pero pagka ganun, Tito, siguro hindi niya na, natanggal sa body niya or sa system niya ina-absorb. Oo. Siya biktima siya ng mga, anong tawag dyan, black magic. Ayun din, actually. One of the worst cases ever. Pagka ang isang bertud na laman ng mga hindi magandang gumagawa, ayun, delikado. Oo. At saka, for all you know, guys, it would be a hard time for you to neutralize or purify energies. Hindi yan basta-basta ginagawa ng kung sino-sino man. And hindi rin ganun kabilis mag-purify ng energy ng isang tao. Mahindiwa. Kasi akala nyo ginagawa lang namin ni Tito Tony minsan laro-laro yung healing namin. No. It's not. It's very complex when you know it, when you see it. Kasi i-defy mo yung yung energy field ng tao. Katapos kung wala kang pondo, nanggamot ka, magba-backfire yun sa'yo. Diba? Yan yung mga certain clauses din na kailangan natin i-consider
when we are starting to heal other people. And mind you rin, hindi lahat pinapayagan ng Diyos para mapagaling ang tao. Oo, tsaka hindi lahat ginagamot. Oo. Hindi lahat. Diba? Mamaya, Hindi lahat. bakit? Kasi wawarningan ka ng anghel mo. Oo, yun din, di ba? Mamaya ginagamot mo na, wakwak pala sa gilid-gilid. Pero ina-absorb na pala yung energy mo, di ba? Oo. Inaalam kung sino ka. Kinaipag yun. Maraming ganyan ngayon yung nagtitest, tapos magpapagamot daw, tapos wala rin naman pala nangyayari afterwards. Ay tanong, bakit hindi nagtitake effect yung healing? It's just because they are not open-minded and they are not a believer. Okay? Kaya nga, ang tanong, bago manggamot, naniniwala ka ba nagagaling ka? Pag hindi siya sumagot doon, alanganin siya, huwag mo nang ituloy. Oo. Ganun nga po. Huwag mo nang ituloy. Parang yung kliyente mo na magpapasiyans. Di ba? Yes. Ang tanong ko sa kanya, ang sagot ko sa kanya ganito, hindi lahat ng mga multo nakikipag-usap. Kung yung ang attitude ng tao nung buhay pa siya, dala-dala niya yun hanggang namatay siya. Tapos sabi niya, paano kung hindi niyo siya nakausap? Hindi ko nakausap o hindi siya nagsalita? Yun ang tanong ko sa kanya. Sabi ko, magkaiba yung hindi nakausap tsaka hindi nagsalita. Magkaiba yun. Sabi ko sa kanya, maghanap ka na lang ng ibang kung gusto mong maghanap. Sila na lang kunin mo. Kasi maraming ganong tao. Actually. Ayan po. May katanungan, ilang klase daw po ang mga bertud? May mga klase po ba? Or walang klase ang bertud. Bertud lang. As in, binigyan no? Siya. Yan lang yun. Binigyan siya. Pero bakit meron talaga ginagawang bertud yung mga individual or selected lang sila, di ba? Ano lang sila, parang inuuri. At ang tanong nyo sa akin, sino nagbibigay nun? Yung Lord of Karma. Ang tanong, bakit? Yung 24. Kasi, kaya binigay yun sa kanya kasi may kapasidad na siyang gawin yun. Hindi naman yun ibibigay sa kanya kung wala siyang kapasidad na gawin yun. At saka kung wala rin po dun sa past life, di ba, na nakatulong sa ibang tao para yun. Para i-rescue yung ibang mga souls ng tao dun sa kanilang karmic cycle. Tama. Okay. At remember, hindi lang ito yung mundo na to, Hindi lang ito yung realm. Merong ibang realm. Maraming realm. Hindi nyo pa kilala. Yung Urantia nga, hindi kabisado ng tao. Biglang narinig nila. Ano ho yung Urantia? Libre na nga yung PDF eh. True. You can search it, guys. Urantia Files. It's around 3,000 plus pages. But you need libre yun. Libre. In order for you to understand or have a deeper meaning with regards to the law of the universe or the law of the multiverse and on how the God tires works. Kaya lang, wag ka magbubukas ng libro ng Urantia kung ikaw ay bias. Halimbawa, gusto mo katoliko ka lang. Ano yun? You need to have an open mind. Oo, open mind ka. Sabi nila, totoo ba yung mitolohiya? Ay, nako. Sa kaduluduluhan na mitolohiya, totoo yan. Kaya nga tinawag na myth Hindi yan basta-basta na ikukwento ng hindi nangyari. Oo. Diba? Yan nga po sino ba yun? Yung isa dito rin po nung last time, nung Sunday, di ba, nagkwento all about her past life. Yung past life niya nagsabi sa kanya. Di ba? Tingnan mo ko. Hindi, yung katabi ko sa kanan, yung pangalawang malaki ang katawan na babae. Psychic yun, hindi lang siya kumikipot. Actually, yes. Psychic siya. Hinihintay niya magkamali yung sasabihin ko eh. Umaga nila yung bibig. Actually, they are, first time po nila mag-join doon sa, natin. Kaya ganun. Mukhang first time lang din po naka-encounter ng totoo talaga. Kasi right now, ang daming lumalabas sa mga fakes. Sobra. Naku, pasalamat kayo. Nandito kami, no? Nandito kami ni John Victoria. Pero pag wala kami, paano na kayo? True. May bagay, magagalit si Mama Mary. Actually, Kaya nga siguro,
last time kasi, a few years ago, I'm still trying to go to the corporate world, pero ayaw na. Compare dati, ang bilis ko makakuha ng job around the corporate world. Nowadays, wala na. Kasi ito na yung gagawin natin. Oo. Kaya nga sabi ko, sige, mag-full time ako dito sa gusto niyo mangyari, pero kayo na bahala sa akin. Actually, ganun yung nangyari. Everything went well. So, lahat nakaasa ko dun sa kanila kung ano yung gusto nila mangyari. Everything went well. Ay, hindi. Ang Diyos ay, ano yan, Diyos ng kayamanan din. Exactly. Bakit ka magiging mahirap? Hindi pwede yun. Yan po kasi minsan yung nagiging short-minded yung ibang tao. At saka yung iba very impatient, actually. Kasi hindi nila alam. Inano kasi ng mga kasila na ito, mahirap lang kayo ha, Pilipino kayo. O, paano yan? Don't set your mind to that level. My God. Guys, nasa inyo yung susi para gumanda at saka umasenso yung buhay nyo. Huwag nyo ngayaan na... Hindi ba sila nagtataka na ang Jesus ay walang istorya about anong trabaho bukod sa pagiging karpintero? Oo nga. At saka bukod sa pagiging gala din, di ba? Kung saan nagpupunta. Di ba gala? Prinsipeng gala. Kung saan nagpupunta. Di ba? Yun din. Tapos magtaka kayo pa siyang pakakainin yung nanay niya. Pakakainin niya yung nanay niya sa sila kumuha ng pagkain. Sila kumuha ng ng kabuhayan nila. Wala naman nagtatrabaho sa kanila. Si Mama Mary naman talaga mananahilang naman din siya. Pero magikera yan. Pero I think, Tito, si Mama Mary, ang dami niya nagawang damit before na super tinresure ng ibang mga tao. Yun yung bigay ng susi sa kanya para, hindi na... Ako tinahian ako ng damit niyan eh. Marami siyang binigyan marami siyang tinahi na damit para sa akin. Kaya guys, kung makakita kayo ng tela na maganda gold, let us know. Mag-offer kayo. Mag-alay kayo ng gold satin gold na tela. Ialay nyo kay Mama Mary para matuwa siya sa inyo. Oo. Ayan. So, yes, walang instant. Meron actually instant noodles. Yung tao pa naman ngayon instant lahat. Oo. Pag gusto niya, gusto ko yumaman ngayon. Bebe, gabi, ganon. Hindi rin po pwede yung ganon. Kaya be patient parati, all the time. Kasi minsan... May dinadaanan tayong goddess of time. Oo. Hindi pwede silang i-bypass. Hindi pwede. Exactly. At saka kung hindi po pwede, hindi sumang-ayon yung isa, hindi yan mangyayari. Kahit anong inyo. Sila lima dapat mag-connive. Pag hindi nag-connive yan, wala. Goodbye. Pero minsan may pagka-bias din sila, no, Tito? Pagka-favorite nila yung tao. Pag nakuha nila yung kilite. Ayun. Nila. Di ba parang si Lady Hicate, supladita yan eh. Yes, pero super diba? Maigpit. Oo, maigpit yan. Pero kung nakita ka niya na, ito pala, matyaga pala itong tao na to. Sige, halika na dito. Halika na. Na kahit anong gusto nyo makuha, ibibigay nila. Pero siyempre, isa lang alang nyo na for the good of everyone, yung gusto nyo makuha or ma-obtain. Kasi hindi basta din makakuha ng favor nila. Hindi lang yun. The idea or the philosophy of being grateful. Lagi kang mayroon kang gratefulness, gratitude. Kahit sino pa yan. Kahit yung pusa humingi ng pagkain sa'yo, salamat naman, muling kumain ka na. Ganun. Lahat. Hindi pwedeng tao lang. Pati yung mga hindi nakikita mga nilalang. Siyempre, magpapasalamat ka. Nagpakilala sa'yo eh. Binigyan ka ng puwang na makilala mo siya. At saka binigyan kayo rin ng tulong simula nung kayo doon sa kanila or nung humiling kayo sa kanila. Diba? Katulad nung last time na nangyari dito, ayan, example, isang malaking magandang example. 2022, when I was first open this shop sa
K9. Ayun, hindi sa Ermin Garcia, sa K9. Tapos, for all I know, naiwanan pala yung ilaw na bukas. Na gabi, ako umuwi dito. Pagkakita ko bukas yung ilaw, wala akong susi. So, hiniling ko na protektahan. After ko mag-picture yun, may nakita na figure ng aso. At saka yung mga maliliit. Nasa loob pala. Nasa loob nagbabantay. Kinabukasan, ayun. Wala naman nangyari, wala rin naman nanakaw. Kasi may mga gamit na dito na galing dun sa shop dati. Ayun. Meron namang mga bantay na anghel. Yan din, mag-wish lang din kayo. Everything will be protected. Para hindi manakawan, meron akong video sa sa YouTube channel ko. Ayan. Ang pamagatay ay Om Kapal 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 Kapal. Bantayan na ang anghel. Oo. So, hindi na kailangan ng electrical fence. Check nyo yung YouTube channel ng Tito, tapos yun yung i-play nyo tuwing morning po, no? Oo, morning. Ayan, every morning, pagkagising nyo, i-play nyo yan. Okay? And the rest would be history. Kasi halos lahat binigay na sa inyo eh. Wala pang bayad yun kasi yung iba nagpapapuntihan. Oo. Free of charge. Walang wala akong, pero ako naniningil ako. Oo. Kasi exchange of energies yun eh. Siyempre, kailangan na natin ngayon dito maningil. Oo, tama. Sabi ko nga, oo, kasi yun ang trabaho namin Ano yun? At saka for all you know, guys, hindi basta-basta rin yung ginagawa namin. Akala nyo lang para kami naglalaro. No, it's not. Actually, we mediate between the spiritual world versus dito sa physical world. At minsan, mahirap makipag-mediate. Oo. Mahirap. Paano pa po yung pagka hindi pumayag yung mga hindi nakikita, di ba? Pagka yung busit na sa tao. Wag mo na tulungan yan, tanga-tanga yan. Kaya nga. Di ba? Pwede mo ba sabi sa kliyente, tanga ka raw. Tapos, hoy, paulit-ulit ka raw. Oo nga, di ba, Anli? Oo. Ano mga sinasabi, paulit-ulit, ulit-ulit, wala naman laban yung sinasabi. Kaya nga po eh. Ayan, ano yung prayer protection po nandun sa YouTube ni Tito Tony Ortiga yung kapal daw. K-A-F-A-L-L Kapal. Hindi kapal mooks. Hindi. Huwag magagalit yung anghel. Ayan. Okay. And then, yung calling na yan, each and every one of us has different callings or different roles to play here in the mga meron akong kapitbahay dito, hindi pumapasa sa test kasi siya autistic. Autistic yung tao. O dito tumawag yung nanay dahil sabi niya, Mantoni, si ganito yung anak ko, magte-test, naka-5 ulit na test, bumabagsak. Hindi ko masabi, paano papasa yun autistic. Sabi ko ganun. Tapos, patulong, ganito gagawin natin. Nako, magaling yung yaya nung kapitbahay namin. Yung itlog, kailangan balatan yun, walang gurles. Ibig sabihin, walang hiwa, walang kailangan malinis siya. Tapos isusulat yung dasal na yun. Anong dasal yun? Pumunta ka sa Psalm 119, hanapin mo yung Beth, B-E-T-H. Verse 8 to 16. Susulat mo yun. Isa-isa. Pag nasulat mo yun, ilululun mo yun yung papasok mo yung itlog sa bunganga mo, hindi mo siya pwedeng kagatin. Ilululun at sa loob mo siya ilululun. Nakapasa. Ang doktor na siya. Doktor na siya ngayon. Tuwan-tuwa yung nanay, nakapasa Pero nandun lang, natuwa lang, wala na. Ganun lang. Hindi na Kasi
may mga hindi lang sa doktor, yung arkitekto. 'Di ba may mga licensure 'yan? Yes. Oo. Kailangan maipasa mo yung licensure. Kung hindi, wala. Nakabingit ka sa alanganin. Actually, mahirap makapasa ha. Hindi Hmm. basta-basta. Okay. Ayan po. Calling daw po ba maging chismosa mga kapitbahay? Hindi, ano yun? Discalling. Oo. Wag mag-chismosa. Oo. Well, ganito siya, no? Mayroong mga zodiac signs. Ang mga pinanganak ng Taurus, April 20 to May 20, dahil ang realm ng kanyang pagkatao ay nasa tenga, born chismosa yan. Chismosa. Yung alin, Tito? Yung pinanganak ng Taurus, April 20 to May 20, sila ay ipinanganak na mga chismosa. Oo. Maghanap ka ng Tauro yan, ganun yan. Paano, Tito, mga Gemini? Gemini, hindi sila chismoso, pero inquisitive ang mga Gemini. Oo, puro tanong. Kasi ang Gemini, kamay yan kamay. Yung kaibigan namin na albularya, si Mama Ising, Gemini pinanganak yun Nako, ang galing, kaya lang tinago nila yung taladro. Oo. Sayang yung mga ginawa ni Mama Ising na taladro. Magaling ang kamay ng mga Gemini. Yun ang ano nila. Tingin craftsmanship po, no? How about daw po yung Aries? Aries head, di ba? Head, ulo. Magaling magdesisyon yan. Magaling magdesisyon. Kunin mo yung opinion ng Aries para ma-guide ka kung saan ka pupunta. Tanungin mo yung opinion nila. Halimbawa, aaral ka ng kolehiyo o magmamasteral ka, tanungin mo yung opinion ng isang Aryan. At pag sinabi niyang ganito, kailangan mo siya sundin kasi top of the head yan. Alam niya yung sinasabi niya. Ayun po. How about Sagittarius naman daw po? Sagittarius, di ba ano yan? Kasi before Sagittarius, Libra. Yung Libra, yun yung umiimbay sa gitna, yung nagdugtong yung coccyx. Doon. Yun ang Libra Yung kasunod niyan, yung Sagittarius, ano yan? Paa yan, sa paa. So, ano yan? Born traveler, mabilis kumilos, mabilis kumawa, mabilis na ganyan. Lahat sila gusto nila mabilis. Ayaw nila ng babagal-bagal. Ayan. How about daw po sa Libra and Aquarius? Yung Libra nga, yun yung balance, di ba? Hindi naman yan balance lang. Ibig sabihin yan, kailangan niya alamin yung left bago niya sabihin yung right. Pag sinabi niya ng right, nasabi niya na yung left, saka siya magbibigay ng final analysis. Ganito yan. Kaya kung kukuha ka ng kakampi, huwag kang kumuha ng Libra. Ilalaglag ka niyan. Pwede mo magkakampi yung Aries. O yung Sagittarius. Kasi Sagittarius, very friendly. Very friendly ang mga Sagittarian. Ang problema, Tito, parating kaaway yata ni Gemini, no? Class of character. Class of character sila kasi polarity sila ang Gemini at saka ang Sagittarius ay polarity. Parang yung Capricorn at Cancer, polarity yan. Ayan. About daw po Aquarius. Yan na matitibay sa lahat. Tahimik pero ginagawa lahat. Ayan. Scorpio daw po. Di ba yung Scorpio sex part? Yes. Magaganda sila lahat, magaganda. Kahit pangit yung Scorpio, maganda pa rin. Meron silang magnetism Yung charm. Merong magnetism. No? Meron silang charm na kakatwa na nasa loob ng katawan nila. Oo, yung innate charm nyo mismo to attract who you want to have in your life. Correct. Hindi, sila yung mga born magician, yung mga Scorpio. Ayan. How about daw po yung mga Leo? Leo, di ba puso?
Very emotional. Pag umibig ang Leo, patay ka na. Pero yan ang pinakatapat na kaibigan, yung mga Leo. Oh. Ayan, may karmic debt daw po ba ang pag-chismis? Yes, meron. Oo, you're spreading lies, di Oo, ba? Kung hindi pagka ka naman mali yung... nag-spread ng lies, hindi, wala ang karmic debt yun. Sinabi mo yung totoo eh. Pagka mali yung chismis, yes, Yun. meron. No. Pero kung tama lahat ng sinasabi at saka lahat May mismo award ka kung ano pa. yung sinabi, ayun na. Oo, may award ka pa, may reward ka pa. Mm-hmm. Ayan. Ano pang katanungan nyo, guys? Please feel free to comment down below. This is our Wednesday Tambayan. Ayan. Ayan. Tito, kayo po, nakailang work na rin po ba kayo outside this industry? Bilangin ko na. Magmula nung bata pa ako. Sige po. Nung bata pa ako, nagtrabaho ako sa pabrika ng biskwit. Mm-hmm. Yung Saltin nung araw, wala pa yung Skyflakes. Saltin. Saltin dati. Pinaplansya yung yung pambalot sa plastic. Habang nagpa-plancha, kumakain ako ng biscuit habang wala yung mga inchit. Tapos, napasok ako sa gawaan ng mga candy. Mm-hmm. Yung Vicks na candy, isa kami sa nag-aayos niyan. Yung Vicks candy before, no? Oo, yan. Napasok din ako dyan. Tapos, siyempre, yung mga trabahong ganyan, pag natapos yung trabaho, wala nang trabaho. Yung ninong ko, karpintero na nagkokontrata, sinasama ako. Tony, ikaw mag-ayos nitong bakal. Ganun. Hanggang sa siyempre nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. Napasok naman kami sa pagre-repake ng mga isda. Napasok kami dyan. Tapos nung nag-isda kami, marami kasi kami. In between, construction pa rin ako. Tapos, sumunod doon, actually wala akong inkling sa esoteric nung panahon na yun. Ayoko nga eh. Kasi tanong ko nga nun, kaprasong karton, magsasabi mo kapalaran mo? Yan. Ganun ang ugali ko nun. Jadi, dumating na yung panahon na nag-asawa na ako, tapos wala na akong trabaho noon. Kasi nung nag-tour guide ako, pinatay si Ninoy, bumalik ako na Maynila. Nasa nasa Cebu ako noon, pinabalik ako na Maynila, wala nang trabaho. That was August 1983. Nawalan kami ng trabaho. Ano nangyari noong 1983? Nag-cigarette vendor ako. Sorry, recto, dyan ako nakaruta. Sigarilyo, gano'n. Meron akong pinagawang lalagyan ng sigarilyo. Pagkatapos noon, may asawa na nga ako, walang trabaho. Yung nagpalaki kay baby, si Ate Gloria na namatay na ngayon. Binigay niya sa amin yung isang pwesto niya. Doon nagtinda kami. Yun naman, ang naging karanasan namin doon, utang ng utang yung mga tao, hindi nagbabayad. Tapos yung mga Bombay dadaan, gusto mo kuha electric fan? 1,000, ang tubo 200. Tapos bibigyan ka ng pera. Bawa, ang iniram mong pera 1,000, 1,000 mo ibabalik. Araw-araw nagbibigay ka 200, 10, 20, ganyan. Depende sa'yo kung magkano ibibigay. Hanggang ngayon naman, meron pang ganong Bombay. Tapos, hanggang sa, nagsimula ako ng ganitong ginagawa noong 1989. Ang pinaka-mentor ko talaga dyan, si Cora. Kasi si Cora, bumibili ng libro yan kung saan-saan ka. Isa nga, hindi niya alam yung language hindi English. Hindi nakasulat sa English. Kailangan na i-translate. Bibigyan
ako ng libro niya. No, Tony, pa-Xerox mo. Ano. Ang dami ko naipon na libro ni Cora. Ang problema, kinain ng anay. Kinain ng anay. Meron pa akong libro ng spell, isang bag eh. Siguro, ang page nun, hindi lang 3,000. Mas malaki pa sa Urantia. Oh? Yung iba naman, natatandaan ko pa, kaya lang, mayroong mga magical word, hindi ko na natandaan. Alam mo na, wala na. Wala nang ganun libro eh. Wala na. Kasi may alalahanin po eh. At saka minsan po, di ba, kusa siya lumalabas. Oo. Talagang lumalabas yun na kusa. Ngayon, ang dami-dami kulit libro. Hindi ko naman nababasa. Ang dami kong libro, hindi ko lang nababasa. Pero yung mga gusto kong memorya nami-memorya ko yun. Oo. Tapos, samot-sari ng mga tao, JB, merong isang obispo, nagpapahula yan sa akin. Inaalam siya sa ililipat. Ililipat pa siya ng Cagayan. Ililipat pa siya ng, limbawa, ng Solano, o Nueva Vizcaya, mga ganon. Tapos meron din na pupunta rin sa amin, mga, pastora ng INC. Uy, sabi ko, sister, baka magalit sa yung mga kaano mo, kapatid mo. Hindi naman nila alam eh. Yun, regular na nagpapahula sa akin yun. Regular. Tapos, yun na nga, yung mga nakilala ko sa radyo nagradyo kami ni Cora, dumami yung mga tao. Pero marami ring umaalis. Kasi, nila, sasabihin nila, hindi naman totoo sinasabi niyan. Meron akong isang naging matagal ko ng kliyente. Napangalanan ko siya. Kasi Noemi Mu. Ilala siya ni Shelly Nakagawa. Aba! Sinabi ba naman na Noemi Mu Sabi niya kay Shelly Nakagawa. Shelly, alam mo, hindi na marunong magbasa si Sir Tony ng tarot. Alam mo yun? Ha? Taon na tayo magkasama. Ano ba? Tapos ngayon, hindi ko naman dinamdam yun. Pero nung unang-una siyang nagpahula dito sa bahay namin, ang charge ko sa kanya, 400. Sabi niya, dalawa sila. Sir, pwede ba yung dalawa 400? Sabi niya. Kasama niya si Cindy Ching. Silang dalawa nanguhula rin. Si Cindy Ching nanguhula, si Noemi Mu nanguhula. Okay. Itong dalawa na to, matagal ko yung mga naging kausap, bla 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 bla. Dami. No? Sinabi niya na kay Shelly na, ganun hindi naman marunong magbasa ng tarot yun ganun sabi niya. Pero, isang araw, I made up my mind. Kasi taon na kami magkakilala. Sabi ko, hoy, taba, yung bayad mo, 400, taon pa ng hapon. Ngayon, babayaran mo na 2,000 ka na ngayon. Sir, hindi ko kaya yung 2,000. O sige, 1,500. Sir, hindi ko kaya yung 1,500. 1,000 na lang. Sir, 500 na lang. Galagi 500. Siyempre, pero may mapera si Noemi po. Mapera yan. Tapos, dinala ko yan kay Antonio Labao. Kasi Tony Labao, psychic din yun. Sabi niya, Tony, iwasan mo yung friend mong yan. Sabi ko, bakit to? Ipapahamak ka niya. Sabi niya. Ipapahamak daw ako. Yung mga naging kliyente rin niya. Okay. So, hindi ko yan inaano na masama ng loob ko. Yun ang gusto niyang gawin. Alam mo yun? So, ako ngayon, ang idea ko ganito, o ang ginagawa ko na sa buhay ko, dumating yung tao, o di silbihan. Kung ayaw na, di goodbye. Walang lingering, walang yung tawag doon, attachment. Kaya mo sila, nagpapahula sila. Parang ikaw, JB, di ba? Ang dami na rin mga ganito. Alam mo, ako nga na, umahanga ako sa'yo. Ayaw mo nga sila. Bakit? Sabi na marami silang sinasabi. Wala akong pakialam. Sabi ng mga taga-Quezon, wag na. Ganun yun. Oo. Iwan. Ilang libo na ba ang hinulaan natin? Alam mo ba nung unang-unang nagmo-malling ako noon? Yung unang-unang malling ko na, hindi yung sa Glorieta 5 Glorieta 4. Nag-mall din ako dyan Robinson's Galleria. Unang tapak
pa ako dyan. Ang nagpahula, mahigit 5,000. Bakit ko alam na 5,000? May mga number. Pipila sila. Naka-number sila. Ang tanong naman, pupunta ba ako ng Amerika? Ilan na magiging anak ko? Ganun lang ang mga tanong nila eh. Next please. Nagsimula kami ng alas 6 at tapos din kami ng alas 6 ng gabi. Kaya nakaranasan ko. Buti pa hindi kayo na-drain nun. Ang dami. Hindi. Ba't naman ako madedrain? Ang tanong lang naman nila, kamukha yung Cosmopolitan na yan ng mga model. Meron ba kaming project ngayon ganito? Wala. Maghintay kayo ng April, May. Ganyan. Ilang naman ang mga tanong nila. Mahabang tanong na kamukha ng ginagawa nila sa atin dalawa. Maghapon. At meron ba continuation na following day? Ano ba yan? Lord! Yeah. Tapos tanong ba nila, ilan nung lahat ang question? Magbilang ka! True. Ano ba yan? Di ba? Tinatanong tayo, ilan nung lahat ang question doon sa charge ninyo? Ganun eh. Kaya nga Tapos papaulit po. Ay, naku! Ewan ko kung saan tayo pupunta ng ganito. Diba? Dinadaan lang natin sa tawa pero nakakabuisit Nakakabuisit. Actually, yes. Pero syempre, hindi natin kailangan sirain yung araw natin para sa mga ganong klase. Wala akong magagawa sa kanila. Oo. Kaya sabi ng angel, huwag mo nang patulan, tanga kasi. Opo. Pero kanina talaga, hindi ko matiis. Diyos mio. Diba? Yung Gordon sakit sa ulo eh. Kaya nga po eh. Ayun na nagtanong nga na, paano yung nalaman kung sino yung bantay? Bakit flamboyant ka ba? Paano ko rin nalaman? Kaya nga, at saka kayo rin mismo guys, mapifeel nyo yung energy kung sino yun at saka kung ano yung gagawin. Hindi lang nila alam na nakikipag-usap yung bantay sa loob. Exactly. Kung bakit namin nasasabi yung bantay ng bawat kristal o kung saan man. Diba? Saan man lugar, lupalop kami. Tsaka dadaling ka pa doon. Oo. Papakita pa. Katulad nung nangyari sa akin po nung nag-visit ako dyan sa may, Rizal area, yung mataas po. Doon talaga din ako ni Lady Cordillera doon sa kaharian nila. Super ganda. Hindi naman kakatuwa sa atin dalawa yun. Sa tayo nila dinadala. And it's priceless, guys. Hindi matatawaran ng kahit anong pera at saka kahit anong nakikita natin yung kagandahan doon sa kanila. Sobra. No words can explain yung place nila, pati yung energy, sobrang serene. Pero yun nga lang, during the time kasi nagpatulong sila since COVID at saka yung maninira ng gubat. Deforestation, yun. Ganun na nga. Ayun po, Tito, may question po. Paano daw po pagka lawyer ka? May karma po ba pagka napanalo mo yung kaso pero dapat kulong naman yung kliyente mo? Well, hindi karma ang tawag doon. Ang tawag doon ay ginawa mo lang yung responsibilidad mo. Pero kung abogado ka, tapos o kaya naging wes ka, i-aanal yung kasal ni Miss A, humingi ka ng 1 million, karma yun. Karma ang tawag doon. May karma. So, a case-to-case basis kung karma o hindi. Bawa lang yung mga babae sa Quezon Ab nung araw, o di ba mga PUTA, yes. May karma ba yun sa kanila? Gusto nilang mabuhay yung pamilya nila. Hindi naman pang-aarte lang nila yung perang kikitain nila doon. Anong karma doon? Pero kung halimbawa, nagganon yung babae, tapos luho lang pala, yun ang karma. Yun ang karma. Parang may nananay. Ano po electric fan dito? Akala ko may nananay. Andito kasi sewing machine sa office. Naayos na yung office. Hindi na yung mukhang ano. Ayan. So, pwede na ulit bisitahin at saka lagyan ng upuan. Consultation. At yung lawyer, kailangan niyang gawin yung tama niyang gagawin. Kasi sa ngayon, ang
batas nalalagyan eh. Nalalagyan eh. Actually, marumi So yung kung batas na naglagayan kayo, iba na usapan na yun. oo, true. Ayan daw po. May isa pang question. Sir, totoo po ba yung Vatican na news? Yung tungkol sa paranormal? Oo, nag-iimbento naman sila. Ano ba yan? Sasali pa nila yung Vatican. Bakit lumayo pa kayo sa K9? Pumunta kayo. Sige. Yan, sa Kamuning, sa Kamyas. Kamyas is, o ganyan. Makikita niyo si JB Yap dyan. Ayan, si Manuel Fernandez laid out 6 possible conclusions that can be reached when discerning possible supernatural phenomenon. Ano yung number 1 dito? Well, ang phenomenon, kaya pinigay ng Diyos yan, para to break. Halimbawa, kasi nung unang panahon, nung pinapakain sila ng osya, sabi ng mga Kristiyano, ay, hindi kami kakain yan. Ano yung cannibalism? Kasi hindi pa nila naiintindihan na kailangan nilang ibahagi sarili nila sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. So, hindi sa cannibalism. Hindi sa cannibalism. At pinakita sa isang milagro na yung osya talagang lumabas yung dugo. Lumabas ang dugo. At meron pang isang milagro, yung kabayo lumuhod sa harapan ni San Antonio de Padua. Dahil nagninisaw, lumuhod siya sa harap. Natural, hindi, ano yan, mga spiritual or milagro siya talaga. At saka during iba, this time din po, no, yung mga ganitong miracles, minsan to hold and adhere yung religious supremacy din, di ba? Oo. Kasi nga, kamukha ng mga ginawa ng mga Kastila sa atin. O, nawala yung katutubong paniniwala natin. Nawala na yun. Eh, sayang. Sayang. Pero meron pa rin naman yung mga mangyan, nanggagamot, yung mga taga-dulo ng binggit. Meron pa rin. Hindi naman nawala lahat totally 100%. Ayun. So, religious supremacy actually, kasi marami rin din ngayon na naglalabas na kiniklaim nila na supernatural daw pero psychological naman pala. Diba? Yung psychological lang eh. When it comes to exorcism, maraming psychological. 9 out of 10 psychological yung 9. Baka nga hindi nga exorcism yun eh. Yun nga po eh. At More of the counseling. Pag may nawawalang mga ano, puro demonyo ang pinagbibintangan. Kaya yung mga demonyo, no? Kawawa naman sila. Ibig sabihin, demonyo na nga sila, pinarusahan na sila ng Diyos eh. O bakit mo pa i-aggravate yung kalagayan nila? Natugtukan pa ng mga tao actually sa kanila. Minsan nga, masama pa yung tao sa demonyo eh. Actually, oo. Yeah, next question po. What do we need to prepare for our future? What's coming for us? Tingnan mo yung life path mo. Tingnan mo yung life path mo. At huwag kang lumayo dun. Year of the Dragon ka, tapos ano ka, pobre ka? Hindi pwede. Dragon mayaman ah. Exactly. Kung mga sa zodiac sign ng mga incheck, ang dami-dami pagbabasihan dun. Pero meron pa rin numerology. Yan. Yes. Numerology mo, ikaw ba ay para sa apoy, sa tubig, sa Oo. Basta most of the time, ang tao, ano yan, triangular. Merong birth date, merong destiny or critical number, at saka life path number. Yun, doon mo malalaman nga yung mga anghel mo eh. Malalaman mo yun doon. Ayan po. Last question natin for this day. How can you know if you were on the right path among the many paths? Nagbubuting-ting siya sa Meralco. Ano yan? Magkaawa yan. Oo nga. Magkaawa yun. Apoy at saka tubig. Magkaawa eh. Pero walang
paano tubig? Paano ka mag-enjoy na kumain? Exactly. Wala. Oo. So, hindi mainit yung kinakain mo. Correct. Ayan. Last question daw po, how do you know if you're in the right path among the many paths? Well, sabi ko nga kanina kasi yung naging doktor ako, naging driver ako, naging pare ako. Actually, naging ano din ako naging weekend ako sa Africa eh. Hindi ka doon. Saka yung inkling ng puso mo, yun ang gawin mo. Huwag yung dikta ng nanay mo tsaka tatay mo. Hindi anak, dapat naging doktor ka. Kasi ang pamilya natin, doktor. O tapos, maala-maala mo, naging interior designer. Yung kaibigan kong abogada, si Mayra Puruganan. Abogada na yan Nasa ano yan, nasa LRA. Ngayon, gusto niya mag-aral ng ballet. Gusto niya mag-aral ng hip-hop. Nagdadancing ang Mayra. Sige. Tapos, sabi niya one time, Tony, ihinto ko na yung cybersecurity. O, anong pag-aaralan mo? Culinary. Go! Gusto niya mag-culinary. Naging kaibigan ko yan sa past life na Hungarian. Pareho kami general. Magaling magbumaril si Mayra. Oo. Nag-aaral ng marksmanship yan. Pero ako hindi. Nakahawak lang ako ng baril pero ako nag-aaral ng marksmanship. Ayun po, may question dito actually. Totoo daw po ba sa movies na kayang palipahin ng demonyo yung kutsilyo? Meron talagang ganun. Actually, pero hindi demonyo lang Pati poltergeist. Nakakita na ako eh. Lumilipad yung niya, yung tomba-tomba. Ay, yung yung obispo. Oo. At saka makikita mo talaga nag-move. Hindi lang talaga yung kutsilyo. Pero hindi naman lagi nangyayari yun. Lang yun, meron mga exceptions to the rule. Hindi nakikita. Yeah. At saka pag kami grudge siya, at saka malakas yung attachment niya dun sa isang space na yun. Isang gamit. Diba yung obispo na may-ari nung bishop's chair, ayaw yung umalis. Sabi ko sa Kastila, ay hindi, levanta, tayo ka dyan, alis ka. Tinawag ka si Lord Ganes, halika. Yung obispo ay umalis. Tinitik lang ni Lord Ganes papuntang Don Bosco. Toing. Kaya hanggang ngayon hinahanap pa rin sino yung nagpapunta sa kanya doon. Kaya nga. Tsaka mag-iingat kayo sa pagbibili-bili ng mga paintings Minsan may mga may mga ritual yan. Paintings, mga antigo, mga damit na ukay-ukay. Mag-iingat kayo. Kailangan nyo i-cleansing nyo muna yan. Oo. Ang tanong dito, paano daw po ba i-cleansing yung mga ganitong bagay? Yun. Paano raw po ba i-cleansing yung mga ganong antigong bagay? Ang antigong bagay, pwede mong wisikan ng asin. Asin lang. Pwede mo yung asin. Asin na rose, rock salt. Kung ayaw mo naman gamitin yung rock salt, i-play mo yung Psalm 119. Yung nasa YouTube channel ko, yun? Alam mo ba yung Psalm 119 na yun, ang daming gamit nun. Isang gamit nun, exorcism. Kabuuan niya ng Tree of Life at saka Tree of Knowledge. Kung naghahanap kayo ng mga may sungay na sumusunod o sinusunod yung mga anghel, nandun yan sa 119. Kaya very effective yung Psalm 119. Oo. Guys. Ayan. So wala na pong tanong. I think this is our time to go. Thank you for your time to go na pala. Yes. Don't forget guys, yung Red din ni Tito Tony coming soon this January 1. First po, no? Ano po oras po ulit yun? Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang pamagat ay kundiman at iba pa. Actually, hindi lang siya kundiman. Halo-halo yung genre niyan. Gagawa ako ng mga pa-contest sa loob.
Tapos, meron siyang mga surprise number. Malay mo, papantay ko si Digong. Ay, nagagamit yung isa. O kaya si Ate Sara. O, di ba? Diba? Pakantay ko siya doon sa program. Oo. At saka po yung coming soon sa FM. Nasa soon, nasa soon. PIA. Oo. Hindi, ko rin siya sa YouTube Live. Ayan. Kasi radyo lang siya, wala siyang So with that, wala siyang wala siyang visual, audio lang. po, gawa natin ng parang outline po para dun sa closing. Yeah. Okay. And okay guys, with that, thank you and have a great day. Tito, pagaling po kayo. See you soon. Goodbye and God bless. Di pa dumating yung gamot eh. Ay, hindi pa po. In-order ko lang sa Lazada. Hindi sumasagot si Mabel eh. Natatakot ako kasi mayroong mga adverse effect. Kamukha nung Calcicine. Pwede sana, kaya lang may ang lakas ng Glucosamine, Tito, pagka mga ganyan nagtitrigger eh. Pero dapat allopurinol. Glucosamine? Baba ng gout. Glucosamine? JB? Glucosamine. Anong spelling ng glucosamine? Glucosamine po. Yung anong tawag dito? Hello? Yung pang joints po, pang collagen actually, pwede rin po. Pero usually, ang inaano muna nila dyan, allopurinol. I-send ko po sa inyo. Message ko po. Sige. Okay. Sige po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye.